Today's our last day in LU. Wakey, wakey! Ginising ko na naman ang mga army at 6 o'clock in the morning for our jogging, para ipagpatuloy ang aming tour. Diba? Mukhang barracks yung kwarto namin. At mas maaga na namang nagising ang aking asawa at nag-prepare ng aming breakfast. First half of the day, based on our itinerary, ay free and easy. Kaya naman nag-decide kaming magkaroon ng dalawang schedule. First group ay pupunta dito sa palengke dahil gusto ko talagang mamili ng mga pasalubong. At ang mga bagets naman ay magsuswimming dahil hindi pa nila na-enjoy ang beach dito sa La Union. Maaga kaming umalis, kasama ko ang 3 men in white. Si Joel, si Oyot at ang aking dear hubby. O diba? Parang sikat na vlogger ang Peg, Ivana Alawi sa daming mga bodyguards. Looking forward talaga ako dito dahil akala ko marami akong mabibili. Malapit lang to sa bahay, mga 10 minutes away, nag-tricycle nga lang kami. This is around 6:30 AM at ayan, puro mga gulay lang ang nakita ko, prutas na makikita rin naman dito sa Tanawan. Tapos nagtanong na agad ako kay ate kung saan yung tindahan ng mga kakanin. Kasi baka meron kayong mga unique na kakanin dito na wala sa Batangas. At yun, tinuro na nga kami dito kay ate. Isa lang palang nagtitinda ng kakanin. Dito, meron silang mga kalasyaw, suman, yung parang maha na made of sugarcane juice. At tamang-tama, hindi rin kami nag-breakfast. Kaya ayan, bumibili ako ng maraming pagkain. Nag-request kami kay ate kung pwede ba naman tikman. At yes, sumayag naman sila. Titikman daw muna. Sige po. Kasi yung photo kalasyaw, kilala na namin. Ayan, ano yan? Alagad ni Kalawsaw. Kanin po pala, re. Malagkit po yan. Saan po yung kamote? Ayan. Gusto ko kamote. Bunito. Ito sana eh. Gusto ko kamote. At dami-dami din kaming binili kay ate para rin may pagkain kami sa van. Papunta naman sa mga next itinerary namin for today. Hindi kalayuan dito, nakita ko itong seaweed at na-excite ako. Pero yan nga, nag-expect ako ng maraming seafood since malapit sila sa dagat. Pero ayan, wala, kakaunti, pati mga hipon konti. Pero ito, natuwa ako dahil meron silang oyster talaba. 90 lang yata ang kilo nito, kaya naman umorder na kami agad ng 2 kilo. Tapos nakita ko dito may kakaibang seaweed, kaya bumili na rin kami ng tig 1/4. Tinanong na rin namin si ate kung paano ba i-prepare itong talaba. Kasi nung last time bumili kami sa Dalahican, ako po in-steam ko at nangalubot sila. Yun pala, bubuhusan nyo lang sila ng mainit na tubig. Bubuhusan. Ayun pala, ganun lang pala hugasan tapos busan naman yung tubig. Sa La Union lang yan, kuya, nakikita. Meron pa sa... Nung pauwi na kami, nakita ko naman to, mukhang masarap. 150 daw yung tatlo, so bumili na kami. Ang tawag yata ay patupa. Tama ba? Comment nga kayo kung tama yun. Wala pa kaming 30 minutes sa palengke, bumalik na kami agad dito sa May Beach. Kung natatandaan nyo, dito yung aming first accommodation, diretso lang kayo at matutumbok nyo na ang beach. Marami pa rin pala ditong pwedeng tuluyan. Tingnan nyo, ang daming pang bahay, oh. This is now 7:30 in the morning at makikita nyo naman, medyo mainit na. Nagsisigawan na ang mga bata. Rinig na agad namin ang kanilang kasiyahan sa pagbababad sa tubig. Mabuti naman at may enjoy na nila ang dagat bago kami umuwi. Kahapon kasi sa May Kabsat ay medyo umuulan kaya wala pa silang 10 minutes lumangoy. Gray ang sun nila dito, wala ring mga bato, pinong-pino. Sakto, pagdating namin, naabutan ko si kuyang magtataho. Kaya pinag-break ko muna ang mga bata since 30 minutes na rin naman silang lumalangoy. Sa mga pupunta dito, mag-ingat kayo ha kasi may dikya pala dito. Si Amuro ay nakagat ng jellyfish. Kaya naman dali-dali yung tatay niya ng pagbili ng suka para sa first aid. Tingnan nyo ay, naku, namumula na yung braso niya. Ito naman ang dagat at 8 o'clock in the morning. Ito naman talaga ang proven makatanggal ng stress at pagod nyo sa trabaho. Kaya naman paminsan-minsan, make sure to spend time with your family. Magbakasyon kayo kasi yung oras hindi na nababalik, yung pera mabilis lang. 8:30 AM, umahon na kami dahil medyo masakit na yung araw sa balat. At ito na nga, Fiesta Galore kami sa Talaba. Ang mga Diaz pala ay super bano sa Talaba, hindi pa sila nakakakain nito. Samantalang kami ni Sen at ni Marjan at ni Resi ay tuwang-tuwa. Yay! Happy si Sen! Yoto, bago kayo kasal. Dahil dyan, meron kaming initiation kay Oyot. Tingnan nyo naman, hindi marunong kumain ng talaba. At since malapit na siyang ikasal, kailangan din namang itry niya to, no? Buti na lang kamo na timpla na rin ni Resty ang aming salad, seaweed salad. At siya na rin ang naglinis nitong mga talaba at nagpakulo ng tubig para ma-open na. Ano, Yot, masarap? Parang napilitan lang yung mukha ni Oyot.
At total ayaw niya naman kumain. Siya na lang ang pinagbukas namin ng lahat ng talaba. O, diba? Higop lang kami ng higop. Kamusta, tropa? Las, ako na may sayang-saya ring isa kong kasama din amalma. Wala na nga siyang sinabi ko, ang sarap, ang sarap. Buti na lang hindi ko makain ng mga diyas, kaya solong-solo namin. At ayun, naubos na namin ang 2 kilo. Hindi na rin masama ang pagpunta ko sa palengke. Kayo ba, kumakain din kayo ng talaba? Watch out for my next video as we invade El Union Coffee. Bye everyone! Coffee na lang, El Union Coffee na lang kompleto na ang trip ko.